A blessed Sunday po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Malibay, Pasay, Church ng Family Tabernacle 1 at sa lahat ng mga nakapanood ng video na ito. Narito po tayo muli sa Sunday School ng ating United Pentecostal Church of the Philippines. At dito nga po sa Family Tabernacle 1, ito ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kaya ipagpapatuloy po natin ngayon ng Sunday, March 21, 2021 na talakayin yung naging lesson natin last Sunday na hindi natin natapos. At ngayon ay i-complete natin itong Parables 3. Ito yung lesson natin for lesson 5. At ito nga po yung mga itinuro ng Panginoong Hesus tungkol sa kaharian ng Diyos at yung higit sa lahat yung pagbabalik niya. Amen. The second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya yun yung mga understandings, yung mga lessons, at ito ang kailangan alam ng bawat mga Kristiyano. At ito ay kailangan paghandaan natin. Amen. Kaya pag-aaralan natin ngayon mga kapatid at hihingi tayo ng patnubay ng Panginoon at ng unawa para sa mga banal na kasulatan. So let us all pray in one accord. Amen. Our Heavenly Father, we worship you, our great God and Savior. We, Lord Jesus Christ, pray for this Sunday School's lesson. Panginoon, para sa understanding, inihiling po namin na buksan mo ang aming mga isipan. Bigyan mo ang bawat isa ng pusong bukas sa iyong salita. At lagyan mo, Panginoon, ng mahalagang mga aral na ito at higit sa lahat unawa sa mga banal na kasulatan. We pray that your Holy Spirit will lead us and will help us gain understanding and have this knowledge, Lord Jesus, about the parables that you have stated and taught. We pray that nothing the enemy will attempt can hinder us from receiving your blessings. And we claim the victory, Lord, as we ask this prayer. In your mighty name, Jesus Christ, our Lord God. Amen. Praise the Lord. At ngayon nga po, ang naiwan nating part ng lesson last week ay yung tungkol sa mga pinagbilinan ng amo na mga servants sa kanyang pag-alis na magbantay para sa kanyang pagbabalik. At dito may makikita tayo sa lesson na yun na ang mga naging handa, yung mga servants na nagbantay talaga at ang pag-aabang nila para salubungin yung kanilang master ay nakatanggap sila ng gantimpala. They were rewarded for being watchful and for being obedient to their master, na kung anong instructions sa kanila, sinunod nila yon. Amen. So next in our lesson ay yung tungkol sa the wise and foolish virgins. At alam natin, marami na tayong napakinggang mga paliwanag tungkol dito, mga pagtalakay tungkol dito sa parable na ito. At ngayon, ito yung ating i-discuss. At nandun po ito sa Matthew chapter 25 verses 1 to 13. Doon po ang Mateo 25, 1 hanggang 13. At sa Bible, makikita natin doon na ito yung tungkol sa mga 10 dalaga na naka-assign na sumalubong doon sa lalaking ikakasal. Amen. At dito sa 10 ito, ang 5 sa kanila ay mga matatalino, mga wise virgins. At yung ibang 5 ay tinawag sa Bible na foolish virgins. At dito, sa kanilang paghihintay doon sa bridegroom na dadating at any moment nung gabing yun, ay mayroon silang daladalang mga lamps, mga ilaw. Alam natin, sa gabi ay habang tayo nasa labas, kailangan mayroong ilaw. Sa pagdating ng bridegroom, kailangan mayroon siyang makitang guide para papasok doon sa entrance ng bahay. Amen. Kaya itong mga virgins na ito, may daladalang mga lamps at sarili nila na represent ng purity
Kaya sila yung mga virgins na napili para doon ilagay. Amen. So, they all had lamps, but only 5 of them had an extra supply of oil. Yung sinasabi ng Bible na mga wise virgins, sila ay nakapaghanda at nagdala sila ng higit pa doon sa inaasahan nilang langis na gagamitin sa pagsalubong sa lalaking kakasal. And these were wise virgins. While they waited, they slept, but at midnight they heard the cry, "The bridegroom cometh." Yung mga dalagang ito, sa paghihintay nila sa bridegroom, nakatulog sila. Ngunit nung hating gabi na, ay nakarinig sila ng announcement. May nagsabi na dumarating na ang lalaking kakasal. Kaya sila ay nagsigising at yung kanilang mga ilawan, yung lamps nila, ay ihinihanda nila. Ang nakasindi na liwanag ng mga lamps nila na yon, doon sa 5 na may extra oil para doon sa kanilang mga lamps, nagamit nila yon dahil nga na delay or natagalan yung pagdating ng hinihintay nilang bridegroom. At sila nga yung mga wise virgins. Yung mga foolish virgins naman ay hindi nakapagdala ng extra oil para sa kanilang mga lamps o ilawan nila. Kaya nung oras na yun ng hating gabi, ang mga ilawan nila ay malapit nang maubusan ng langis. At doon pa sa moment na yun, isang daling napakahalaga na dumarating yung bridegroom na sasalubungin nila, kaya sila nandoon. Ang 5 foolish virgins na ito ay nanghiram or nagsabi doon sa mga wise virgins na hiram sila ng langis para hindi mamatay yung ilaw sa kanilang mga lamps. At sila ay tinanggihan dahil gagamitin nga yung extra oil ng mga wise virgins para sumalubong doon sa bridegroom. At itong mga foolish virgins ay sinabihan nga na pumunta kayo at bumili ng extra oil para sa inyong mga ilawan. Kaya ganun nga ang ginawa nila at nakabili nga sila ng extra oil. At pagbalik nila doon, when they've returned, the bridegroom also already returned. Nakabalik na yung hinihintay nilang bridegroom at nandoon na sa loob. At sa pinto, kumatok itong foolish virgins para sila ay pagbuksan. Ngunit ano ang narinig nilang tugon sa kanila? The response that they got was that, "I know you not." Yun ang sagot sa kanila na ang pagkatok nila para sila papasukin. Ang matututunan ditong aral ay doon sa mga characters na kinuwento. The virgins are pure and chaste. Bakit mga virgins ang itinalaga doon sa pagsalubong sa bridegroom? This is representative of Christians who have repented and been washed in the blood. Tayong mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, tayo yung mga kinakatawan nitong mga 10 virgins na ito. At the lamps represent their professions, yung pananampalataya ng bawat mga Kristiyano, yung kinakatawan ng lamp na daladala nila para magsilbing liwanag sa gabing yun. At the wise virgins have been filled with the Holy Ghost. Yung sinasabing matatalinong mga dalaga, yung 5 doon ay yung mga puspos ng Espiritu Santo. Amen. May Holy Ghost sila. While the foolish virgins are those professing believers without the Holy Ghost. Yung natitirang 5 virgins ay mga dalaga na hindi pala sila nakapagdala ng extra oil doon sa lamp nila. At
sa mga Kristiyano, ito yung mga nagsasabing mananampalataya sila, ngunit wala silang Holy Ghost. Amen. And the truth taught here is that it is absolutely necessary to have the Holy Ghost in you, in us, tayong mga Christians, and to be ready for the second coming of our Lord Jesus Christ, and to enter into the marriage supper of the Lamb. Dahil yung pinakamahalagang part ng buhay, yung event na mangyayari, bawat mga nananampalataya sa Diyos, ito ang pinakahihintay, ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, yung sa piging na may paanyaya sa lahat. Amen. Kaya the reply of the bridegroom, I know you not, doon sa pagkatok ng 5 foolish virgins na ito para sila ipapasukin, is of great significance and should be given careful study. Mahalaga na malaman at mapag-aralan yung tugon o yung sagot na hindi ko kayo nakikilala doon sa pagkatok ng 5 foolish virgins na ito sa pinto. Amen. Ang next na parable para sa ating talakayan, mga kapatid, is about the talents. Itong talents ang makikita natin na next doon sa Matthew chapter 25 verses 14 to 30. Dito ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus, or the scripture says that according to Eastern custom, a certain man before leaving for a far country divided his money among his servants according to their ability. Dahil sa Middle East, doon po sa gitnang silangan, mayroong ganitong kaugalian. Ang isang master sa kanyang tahanan at sa kanyang gagawin na paglalakbay to a far country, ang kanyang salapi or kanyang ari-arian ay ginawa niya, hinati niya at i-distribute doon sa kanyang mga servants ayon sa kanilang mga kakayahan. Amen. And one servant was given 5 talents at ito ay roughly equivalent to about $5,000. At doon sa ikalawang servant naman, binigyan ng 2 talents, nasa mga $2,000 ang halaga. At doon naman sa ikatlong servant ay binigyan ng 1 talent. At nung ang master nila ay nakabalik na galing sa far country, sa paglalakbay niyang malayo, ang dinatnan niya yung tumanggap ng 5 talents at saka yung tumanggap ng 2 talents ay nadatnan ng master na doble nila yung iniwan sa kanilang salapi o yung halaga. Napatubo nila at napalaki yung halagang dala-dala or hawak nila. Amen. At doon naman sa ikatlong servant, walang itinubo yung salapi na iniwan sa kanya. Praise the Lord. And so yung dalawa na nakapagpatubo ng kanilang pera ay sila ay nakatanggap ng commendation at sinabihan silang mabubuting mga servants kayo. Praise the Lord. At yung third servant na dapat sana ganun din ang nagawa niya dahil sa mga kakayahan nila bilang mga servants, katiwala ng kanilang master, ay wala naman ding na itubo o nagawa doon sa perang hawak niya dahil ibinaon niya yung halaga na iniwan sa kanya. And this profitable servant was spoken of as being wicked and slothful and was cast into the outer darkness. Kaya ang kapalit ng kapabayaan nitong pangatlong servant ay siya'y
tamad at masamang alipin, kaya siya ay pinaalis at pinatungo doon sa kadiliman. Amen. Kaya ang mga matututunan dito, dahil nga ito ay paliwanag tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, ang dapat na aral para sa lahat is that rewards will be given for faithfulness. Sa pagiging tapat, ang maaasahan ng bawat isa ay gantimpala. Amen. The servant with 1 talent could have received the same reward. Sana ay nabigyan din ng ganong gantimpala yung 3 servant kung hindi niya ibinaon o pinabayaan na lang yung kanyang natanggap na talent. And so the unprofitable servant will be judged and cast into hellfire. Praise God. And susunod pong parable na pag-uusapan natin ay tungkol doon sa the pounds. At sa Bible po, nandun ito sa Lucas. Amen. Sa Lucas 19:11 hanggang 27. Luke chapter 19 verses 11 to 27. At ganito po ang sinasabi ng parable na ito. Amen. Doon po ito sa bahay ni Zacchaeus. Si Zacchaeus na isang maniningil ng buwis. Ang taong ito na taga Jericho. This story is similar to that of the talents, except in this case, every man received the same amount. Amen. Dito ang bawat tao ay nakatanggap ng pare-parehong halaga. Amen. Which was 1 pound each. So 1 pound approximately equivalent to $10. So when the master returned, the servants had shown a profit to different degrees and were rewarded accordingly. So the unprofitable servant had wrapped his pound in a napkin and lost it because of his unprofitableness. Dito makikita na ang isa doon sa mga pinag-iwanan ng 1 pound o ng halaga ay hindi nagpatubo ng halagang iniwan sa kanila. Ibinalot lamang niya yung halagang iyon at naiwala pa niya. So, ang unprofitable na servant na ito ang naiiba doon sa lahat ng mga servants or yung kanyang mga kasama. And so truths taught by the parable is that here is a very similar story or a lesson to that taught by the parable of the talents. Ganon din na yung mga naunang mga parables tungkol sa halagang iniwan sa mga servants. Dito naman, rewards are given in direct proportion to faithfulness. Kung gaanong katapat ang isang servant, ay ganoon din yung laki ng ibinigay sa kanilang gantimpala. Kahit na pare-pareho silang binigyan ng halagang 1 pound. Praise the Lord. And the exhortation directed to us is, occupy until I come. Ang bilin ng Master. Amen. We should faithfully be living every moment as we would like to be bound or be found when Jesus returns. Ang dapat na magiging buhay natin or laging pagkakaabalahan natin ay kung ano yung gusto nating kalagayan na madadatnan tayo ng Panginoong Hesus. Amen. And isa pang parable, mga kapatid, yung laborers hired for the vineyard. At ito naman po ay nasa Matthew chapter 20 verses 1 to 16. Sa Mateo 20, 1 hanggang 16. At dito po ang
istorya ay tungkol sa isang lalaki na nagmamay-ari ng ubasan. So a vineyard has already fruit that is ready to be harvested. So itong lalaking ito ay umupa siya ng mga taong mag-aani ng bunga ng kanyang ubasan. So a man hired laborers early in the morning at 9 o'clock, noon, at 3 o'clock, and at 5. So he had agreed to pay the laborers who had worked all day a penny. So yung usapan na ang ibabayad sa bawat tao na nagtrabaho doon sa ubasan ay iisang halaga lamang, walang lamangan, walang pagkakaiba, pare-pareho ng bayad na matatanggap. Amen. And so he paid each of the workmen a penny, and the workmen who had labored all day grumbled, but the master claimed it was his right to pay a penny. Yung mga ibang nabigyan ng bayad na bulong-bulungan at may mga angal, ngunit ang master na nagbayad ay nanindigan na siya ang may karapatan na magbayad ng halagang natanggap nila na pawang pare-pareho. Kasi yun ang usapan ng simula pa lamang. Amen. So truths taught by the parable. The truth taught here is similar to that taught by the parables of the talents and pounds. Pay was not given on length of service or the amount of work accomplished. Dito, kung ano yung dami ng ginawa o yung haba ng panahon o yung tagal ng paglilingkod ay hindi ikinoconsider, kundi yung pagiging matapat. Amen. So, batay lamang sa pagiging matapat ang pagbibigay ng gantimpala. Amen. So, sa ating buhay Kristiyano, makikita natin yan, masasalamin na hindi nakukuha sa kung gaano katagal ka na o kung bago ka pa lang. Ang gantimpala ng Panginoon ay ibibigay doon sa tunay na matapat. Amen. Praise God. At ang iba pang mga parables na sinalaysay ng ating Panginoong Hesus upang bigyang unawa ang mga Kristiyano tungkol sa kanyang pagbabalik ay naroon pati sa mga parables tungkol sa gaya nito sa Matthew chapter 25 verses 31 to 46, ang parable tungkol sa mga tupa at mga kambing. At ganun din sa Matthew chapter 21 verses 33 to 46, may parables din ang ating Panginoon tungkol sa vineyard let to husbandmen. Amen. So marami ang mga itinuro ng ating Panginoong Hesus tungkol sa pagbabalik niya upang paghandaan nating mga Kristiyano. So this is what those lessons are stressing na dapat maintindihan ng lahat at dapat na aksyonan natin. Amen, sa ating buhay. Kaya ito po yung ating pagtatapos ng lesson about Parables 3. Kaya nawa po lahat ay natutunan ang mahalagang aral ng gusto ng ating Panginoong Diyos na matutunan natin sa araw na ito. So thank you very much for watching mga kapatid sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Nawa ay patuloy na dagdagan yung ating kalakasan, yung kasipagan, yung ating paglilingkod at pagsunod sa Kanya. Amen. Praise the Lord. At sa susunod na Sunday po muli tayo magkita-kita sa susunod na Sunday School class natin dito online. Kaya pasalamatan po natin ang ating makapangyarihang Diyos sa ating prayer in one accord. Amen. Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinasamba ka namin sa pangalan mo, Panginoong Hesus, at nagpapasalamat
sa aming victory. Lord, we claim that we were unhindered and we are victorious over the enemy. And we thank you, Lord, for the understanding that you've given us this Sunday school lesson today. And we pray that your Spirit will lead us and always help us to keep this understanding and all the knowledge we gained, that we will always be in the right path, guided with your holy words, and the scriptures are teaching us, Lord, about heavenly things, about your soon return. And we pray that we will be ready, Lord. Give us the strength, and we claim with all thankfulness and worship to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Thank you po mga kapatid. At next Sunday school po, magkita-kita tayong muli at magsama-sama. God bless everyone.